Fake news daw. Nasaan ang fake news? Hinihingan ng klarifikasyon. Hinihingan kung anong side niya. Bine-verify kung totoo nga dahil kapag totoo, talaga naman po magagalit ang taong bayan sa panahon na kung ano-anong confidential fund na kinakailangan para labanan ng terrorisang CPP-NPA tinatanggal, baka totoo yung impormasyon na natanggap na napakalaki na ng gastos. Anong masama doon? Kung hindi po totoo, sabihin hindi totoo. Bakit kayo natatakot sa SMNI? Ganap kahapon kung saan sumalang sa pagdinig ang SMNI. Nako, alam niyo po talaga mga kababayan ha, ang nangyayari po ngayon sa SMNI, yan po'y nakakabahala. Dahil sa tingin ko po, talagang meron tangka na supilin ang malayang pamamahayag at pananalita ng SMNI. Ang pinagbabawal po, sabi ng Korte Suprema, dun sa kaso na sinampa ni Frank Chavez, dating Solicitor General, no, ay hindi lang yung lantara na panunupil ng pananalita. Kahit anong bagay na matatakot o magdudulot ng pagkatakot para magsalita ang taong bayan ay pinagbabawal dahil napaka-importante ng karapatang mga ito na kahit anong magkakaroon ng chilling effect na tinatawag ay ipinagbabawal. Alam niyo yung nangyari doon sa kaso ni Frank Chavez, ito yung matapos ang Hello Garci tape, no? At nagkaroon ng direktiba ang dating Secretary of Justice Gonzales na bawal daw sa mga media outfit na ipa-play sa ere ang Hello Garci tape. At nagkaroon ng kaparusahan. Anong sabi ng Korte Suprema? Sa isang demokrasya, importante ang debate, importante ang diskusyon, importante ang magkaroon ng malayang merkadong ideya dahil sa pamamagitan ng malayang merkadong ideya, nagkakaroon ng opinyon ng taong bayan na pinagsama-sama ay napakalakas na sandata para pong magkaroon ng responsabling gobyerno. Lahat po tayo naghahanap ng solusyon sa ating problema. Wala pong isang tao na may monopolya. Hindi lang po si Speaker, hindi lang po ang Kamara de Representante ang may solusyon sa problema ng bayan. Pati po tayong mga ordinaryong mga mamamayan, nagbebenta sa malamig, nagbebenta sa palengke, lahat po tayo, meron tayong karapatan magsalita dahil lahat tayo, meron tayong karapatan na sumapi sa debate sa mga bagay na nakakaapekto sa atin. Fake news daw. Nasaan ang fake news? Hinihingan ng klarifikasyon. Hinihingan kung anong side niya. Bine-verify kung totoo nga dahil kapag totoo, talaga naman po magagalit ang taong bayan sa panahon na kung ano-anong confidential fund na kinakailangan para labanan ng terrorisang CPP-NPA tinatanggal, baka totoo yung impormasyon na natanggap na napakalaki na ng gastos. Anong masama doon? Kung hindi po totoo, sabihin hindi totoo. Bakit kayo natatakot sa SMNI? Napakaliit naming broadcast outfit, napakalaki ng inyong House Media Bureau, napakalawak ng inyong network sa media, magpakatotoo na tayo. Ang hindi ko nga alam magkano ang budget sa media relations ng Kamara de Representante, pero meron po yan. Bakit kayo matatakot ngayon? Bakit kayo magagalit ngayon? Nagtatanong lang naman kung totoo o hindi. Bawal ba magtanong ngayon sa demokrasya? Ang tanong ko sa mga dati kong kasamahan sa Kongreso, martial law na ba ngayon sa Pilipinas na bawal na magtanong? Nung panahon talaga ng diktadurya hinayaan naman ang mga pagtatanong. Wala namang ganito na talagang ginigisa at sinasabi, ang prangkisa mo po pwedeng mawala. Panahon na po ng martial law yun. Bakit? Mas matindi na ba ngayon? Sabihin nyo sa akin, talaga bang bumalik na tayo sa martial law at sinasabi nyo mas matindi pa ngayon ang martial law na hindi po pwedeng magtanong? Sino kayo para hindi kayo pwedeng tanungin? Sa demokrasya po, ang kapangyarihan nanggagaling sa taong bayan. Respetuhin nyo po ang mga tanong ng taong bayan, lalong-lalo na kung ang tanong ay tungkol sa kaban ng taong bayan. Wala pong masama doon. Sasagot lang naman po ng malaman ang katotohanan at nang magkahusga ang taong bayan dahil ang inyong pagkaluklok sa pwesto, yan po ay husga rin ng taong bayan.